Alright, what is up guys? Very good morning. Kaya dahil time check, it's 4:30 ng umaga. So nandito ko ngayon sa Binyan and bibiyahe ako papuntang Makati. Today is Monday. So from Binyan papuntang Makati, titingnan natin kung anong oras tayo makakarating. So currently nasa 4:30 AM. Galing tayo dito sa Governor's Drive, papunta tayo sa Makati City. So medyo maaga ako lagi pag umuwi ako dito ng Binyan, tapos pabalik ako ng Makati, pabalik ako ng Manila. Maaga ako lagi bumibiyahe kasi iwas tayo sa traffic, and medyo mahaba yung Binyan papuntang Makati. So dito na tayo sa main road, pabalik tayo ng Makati. Time check 4:30 AM. So ito yung So ito yung condition ng daan pag 4 AM dito sa Binyan. So after nitong Binyan, San Pedro, then from San Pedro, Muntinlupa, Parañaque, then Makati. Tingnan natin kung ilang oras yung aabutin pag ganitong oras tayo bumiyahe. So hopefully maganda yung quality ng video. Itetest ko rin tong DJI Action 4 natin. So mas malaki yung sensor nito, so dapat mas malinaw siya compared sa GoPro. So yung GoPro, pag low light, pag gabi, or pag mga ganitong situation, nako, napakadilim ng footage. So hopefully ito maganda yung mga kuha natin. Nasa ano lang siya, nasa automatic mode. So lahat yun naka-auto. Yung yung exposure, yung white balance, yung shutter speed, lahat yun naka-auto. So tingnan natin kung pati yung mismong stabilization niya maganda pag low light. Kasi si GoPro pag mga ganitong situation na pag medyo madilim, wala na, hindi na masyado gumagana yung low light capabilities niya. So siguro gawa rin tayo ng comparison about sa GoPro Hero 11 tapos sa DJI Action 4. Although hindi sila yung pinaka-latest na camera ngayon, gawa tayo ng comparison. Kasi si DJI Action 4 tapos si GoPro GoPro 11 medyo mura siya ngayon eh. So sa mga nagbabalak ng bagong action camera. So medyo maluwag yung biyahe. Daan, medyo wala pa masyadong traffic. So andito na tayo sa San Pedro. Sa crossing ng San Pedro, ito papunta yan sa San Pedro proper. Tapos yung diretso papunta ng Muntinlupa. Medyo madami-dami na rin yung mga bumibiyahe.
ito yung mga nag-iisip din na bumiyahe ng ganitong oras para maluwag. Para maluwag yung daan. Iniisip nila, biya tayo ng maaga para hindi pa masyado traffic. So yung mga katulad mo mag-isip, sila yon. So yung mga katulad ko mag-isip, ito yun. Ito yung mga yun. Or meron talaga silang lakad na maaga, hindi natin alam. Okay, so San Pedro going to Muntinlupa. Overtake muna tayo. Ayan. So yung speed natin is nagre-range lang sa 40 to 60 kilometers per hour. Hindi naman tayo sobrang mabilis magpatakbo. Yung suwabe lang. So okay pala bumiyahe ng mga ganitong oras. Hindi ka masyadong mai-stress sa traffic. Lalo pa marami kang bayan na dadaanan from Mingyan. So halos 10 minutes pa lang tayo bumibiyahe. 4:40 AM. Alright, so nasa Muntinlupa pa rin tayo. Nakakalagpas lang natin dun sa traffic lights. So yung daan natin is East Service Road. So time check, 4:44 ng umaga. And ito yung kuha ng DJI Action 4. Hopefully maganda yung footage. Mas malaki yung sensor nito compared sa previous nating camera na GoPro Hero 11. And ito yung current situation natin. Pag mga ganitong oras tayo bibiyahe from Binian to Makati. And sa mga bago pala sa channel ko, welcome. Ito yung mga usually na mapapanood nyo sa channel, yung mga travel vlog natin, yung mga daan na dinidiscover ko, yung mga hindi naman sobrang bagong daan pero first time ko daanan. Yun yung mga madalas na makikita nyo dito. And also, siguro in the future or soon, makapag-review tayo ng motor. Alright, so papasok na tayo ng East Service Road. Jeep na to, manghihina ka talaga sa mga usok. Grabe. Ayan, so medyo madilim sa part na to. Sana maganda pa rin yung kuha natin. Ayan, currently sakto lang, hindi siya sobrang traffic, hindi naman siya sobrang bagal, hindi rin naman siya sobrang luwag. Yung expressway, yan, maluwag. Yan yung, by the way, yan yung South Luzon Expressway northbound. Itong nasa kanan ko, yan yung mabibilis.
So siguro yung nakakapagpabagal lang dito sa East Service Road pag mga ganitong oras is itong malalaking sasakyan. Siyempre hindi naman sila papatakbo ng sobrang bilis kasi sobrang laki din nila. Tapos dito sa right side na to ng daan, dito sa East Service Road, may mga tapal yung daan, kaya iiwasan siya ng mga riders kasi medyo malalaki yung potholes, tapos may mga tapal na metal sheets. Okay, Kawasaki. Dito na tayo sa Kawasaki. Alright, so patawid na tayo sa kabila. East Service Road. Dito na tayo sa crossing. So ito yung exit, ito yung sukat exit. So tatawid na tayo dito sa kabila. Okay. Alright, so time check. Malapit na mag 5 AM, 4:57. And currently ito, maluwag pa rin, maganda pa rin yung takbo ng trapiko. And nandito na tayo sa, ano ba to, Parañaque. Parañaque City. Pwede rin naman doon dumaan sa kabila. Tatawid ka lang papuntang West Service Road. So nandito na ako sa may Walter Mart. Ganito pala yung situation dito pag umaga. Parang mas okay dumaan sa West Service Road pag umaga or pag mga ganitong oras. Parang mas madami dumadaan dito compared dun sa kabila pag going northbound. Mga previous na uwi ko, doon ako dumadaan sa West. Doon ako dumadaan sa West. Parang mas konti yung dumadaan pag mga ganitong oras compared dito sa East Service Road. So, andito na tayo sa crossing. Ito yung Bikutan exit. Andun yung nasa likod natin yung SM Bikutan. And ikot tayo dito sa may circle. Alright, so nandito na Alright, so nandito na tayo sa Western Bikutan. Ito yung may mga maraming bamboo na, ano tawag dyan? Chinese bamboo. Mga kinakain ng panda ata yan. Arca South.
tayo sa may U-turn slot papunta dito sa pabalik sa West Service Road. No. Pabalik sa East Service Road. So papunta na tayo ng Pasay. So hindi ko pala na-mention yung Pasay kanina. Binyan, San Pedro, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Makati. I think yun yung mga nadaanan ko. Okay, so comparison. Gagawa tayo ng comparison pag makabiyahe tayo ng ganitong oras. Gawa tayo ng comparison ng East Service Road tapos West Service Road, kung saan mas maganda dumaan pag mga ganitong oras. Pero anyway, depende yan sa situation, sa araw na dadaan kayo. Minsan kasi hindi natin inaasahan, minsan may mga balakid. may mga road incident na nagaganap minsan. So yung mga nagkakos ng heavy traffic, heavy flow ng traffic. So depende. Pero anyway, gagawin pa rin natin ng ng comparison. Alright, so 5:13 AM Monday. Medyo sobrang bagal na dito yung takbo ng traffic. Bakit kaya? Or sadyang ganito talaga dito, mga ganitong oras. Jeep. So diretso tayo. Palagay doon yung pakanan is Pasig at ang SM Aura, and yung diretso Calyanes. Alright, so time check 5:18 ng umaga on a Monday morning. So medyo napa-overtake tayo ng konti. Alright, so nandito na ako sa Magallanes. Ito na tayo dito sa main road papuntang EDSA. Grabe yung traffic dun kanina bago sa traffic lights. Masyadong maraming jeep na nakatambay dun sa gilid. Kaya konti na lang yung space para sa mga dumadaan. Hindi ko alam kung terminal ba nila yun.
Okay, so on the way na tayo papuntang EDSA. Time check, 5:20 AM. Okay, so from Magallanes, nandito na tayo sa gate 3. I think Magallanes pa rin naman to. Magallanes Station, yan. Nandito na tayo sa EDSA. Time check, 5:22. So, ilang oras na tayo bumibiyahe? Mag-iisang oras pa lang tayo. So from Binian, umalis tayo ng Binian sa may Governor's Drive ng 4:30. So after an hour, andito na tayo sa Magallanes. EDSA Magallanes. And then papasok tayo dito sa left side papuntang Makati. Dito tayo papasok ng tunnel. Dito tayo sa may Ayala Avenue. Grabe naman lubak. Alright, so dito na tayo sa Makati, Ayala Avenue. So meron tayong isang oras na biyahe. Yung dinaanan ko is dito sa may East Service Road, galing sa Binian pupunta dito sa Makati. East Service Road yung daan. Nabot ako ng isang oras. May part na medyo sobrang sikip, pero anyway, medyo maiksi na yung biyahe na yun compared sa papuntang Binian na inabot ako ng 1.5 hours. So nakatipid ako ng 30 minutes sa 4:30 na alis dun sa Binian. Alright, so kung umaot kayo sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood and stay safe. Kita-kits sa susunod na episode. Once again, this is Motorpaul Motovlog. Peace.